is here na at ito na rin ang panahon para kumita dahil Pasko na, negosyo pa. Christmas season na, kaya naman dito sa Divisoria, nagdadagsaan na ang mga mamimili. Pagpasok na po yan ng first week ng October, dadagsain na rin po kahit paano ng tao. Matagal na rin po kami nagtitinda rito. Ilang dekada na. Every year talaga, pag dumarating yung time ng mga Burmans, talagang itong hanap buhay namin. Talagang maraming customer, dagsaan din. Lalo na pag pag Friday or Sunday. Saturday yan. Lahat pwede, mabili. Anything goes, no? Mga kapuso, natunugan niyo na ba ang bagong pinagkakaguluhan sa Divisoria? Hindi produkto, kundi tindero. Alam pala talagang dinudumog to eh. Oh, aba, si Kit ay talagang artistahin nga naman ang batang ito. Si May James Reid ang itsura, ha? Pati ang buhok. May future. Sa Albuquerque Street ng Tondo, mapapalingon ka sa pwestong ito. Bukod sa nakakatakam na mga pagkain, maging ang tindero ay agaw pansin din. Yan ang 20 anyos na full-blooded Pinoy na si Kit. Ang nagtitinda dito, ang guwapo. Pero hindi lang serving looks itong si Kit dahil serving din sila ng sulit na pagkain. Present ang dalawang klase ng customers dito. Nariyan ang mga hanap ay laman tiyan at nariyan din ang mga huma-hashtag for the gram. Sarap nito, pansit oh. Pogi ni Kuya. Pero hindi naman daw lahat ng customer gustong masilayan lang si Kit. Mas mura sa kanila kasi tsaka masarap. Katulad ko, lang, 70, dalawang itlog lang to. Palagi na lang ako bumibili dito kasi mamura. Tapos masarap yung ulam nila. 50 lang po. Kain ka na. Ikaw bumibili kapag tagang budget. Sa pagsaset up pa lang, talagang may mga nakaabang na sa kanilang bestseller na pansit. Kaya paglabas nito, abay nauubos na in less than 30 minutes. Kaya't swerte raw kung maabutan ang pansit. Bonus pa kung ang mag-aabot ay si Kit. Pati ang mata ay talaga namang mabubusog. Alauna pa lang ng hapon, namamalengke na si Kit. Pagka-uwi ay saka nasisimulan ang pagluluto, kung saan inaabot sila ng 4 na oras para matapos ang 8 hanggang 10 putahe na itinitinda araw-araw. Ang huling niluluto ay ang bestseller nilang pansit canton para masigurong mainit pa ito pagkababa. Igigisa muna ang bawang at sibuyas, ilalagay ang kikiam at chicken balls, lalagyan ng toyo, pampalasa at tubig. At kapag kumulo ay ilalagay na ang pansit canton. Kapag malambot na ay ilalagay na ang carrots at repolyo. Imekos-mekos hanggang matuyuan. At saka nalalagyan ng toge, onion leeks at chicharon on top. ₱25 lang po yung pansit namin. Kasi po, para po kahit yung mga, ayun nga po, karamihan po dito sa Divisoria, mga kargador po, yun po, mga homeless po, ganun po. Kaya po ₱25 para po pangkasa. Gulay po namin is 35, tofu, tausi tofu, 35, and omelette, 35. And ensalada po tawag namin dito eh, 35 din po, and scrambled egg. Ito po ₱30, flying fish na may sarsa ng sweet and sour po. Mura pa. Kaya naman sa Kalaunan ay napansin na ng iba't ibang vlogger si Kit. Bossing! Bossing! Ayos po. Ay, ang gwapo mo po. Ay, thank you po. Ano na? Kitang-kita sa mga video ang kasipagan ng binata. Masarap talaga yung pansit niya. Dagdag pogi points talaga kapag may sipag at pangarap sa buhay, no? Kaya naman ang tanong ng madla, single ba itong si Kate? Sana single daw, sabi niya. Uy, magagalit mo. Pasensyahan na lang ho sa mga manonood ha. Dahil itong si Kit nag-DTR o define the relationship na sa kanyang girlfriend of 3 years na si Sam.
At ang totoo niyan, magkasosyo sila sa negosyo. High school pa lang po, nakikita ko na po siya, gano'n. Tapos nung grade 9 po, doon na po ako nagpapansin sa kanya. Ayun po, niligawan ko na po siya, hanggang, ayun po, napasagot ko po. Masipag talaga siya and madiskarte siya. Sabay silang nagtrabaho sa isang kantin noong high school pa lang sila. Wala po akong inaasahang parents ko eh. Ano lang po, sa lola ko lang po ako lumaki. Ayun. Ako naman po, 5 po kasi kami magkakapatid, then ako po yung panganay. Kaya po, ayoko na po umasa sa sa parents ko po. Sa kasamaang palad, kinailangan magsara ng pinagtatrabahuhan nilang kantin. Ayun po, sakto po may ipon kami 3,000. Po, yung 3,000 po na yun yung last sahod po namin. Kaya naisip po namin, anong gagawin natin dito? Wala na nga tayong pagkukunan ng income. Ayun po, nag-business na lang po kami. Sakto po yung parents niya po, may kariton po, may gamit na sa pagluluto. Ayun po, kaya po 3,000 lang sa produkto lang po yun. Ang ilang recipe nila mula sa mama ni Sam. Si mama po is galing po siyang Taiwan, OFW po siya doon. And mga natutunan niya po kasing lutuin, yun yung gusto ng amo niya. Kaya po, yung natutunan niya lutuin po doon sa Taiwan, dinala niya po dito sa Pilipinas para po kakaiba po yung luto. 2 beses sila akong magtinda sa isang araw, tuwing alas 5 ng hapon at pati na rin alas 4 ng umaga. Rain or shine, mga kapuso, work! Sa 3 taon nilang pagtitinda, hindi maitatanggi na malaki raw ang naging epekto ng pagiging viral online. Dati po, nagtitinda kami hanggang 12 po ng madaling araw, natatandaan ko pa po. Tapos ngayon po, mga 8 po or 9, nakakaubos na po kami. Bukod sa mas mabilis nang nauubos ang kanilang paninda, lumaki rin daw ang kinikita nila. Parang ang tinutubo po namin sa isang araw is 2K, 2,1, ganun po. Dati po 1,500 lang po. Ganun. Kakagraduate lang ni Kit at Sam sa senior high nitong Hulyo. At sa susunod na school year, balak na raw nilang magpatuloy sa kolehiyo. Sa katunayan, yun nga ang pinag-iipunan nila sa ngayon. Ako po, ang plano ko pong course na i-take is tourism po. Ako naman po is criminology po. Sa murang edad ay kitang-kita na ang diskarte ni Kit at Sam para sa kanilang mga pangarap. Patunay lang na ang henerasyon nila serving din sa usapang pagsusumikap at para-paraan.